Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh. Praise you, glorious. He's amazing. And we are now children of the Almighty Father because of Jesus Christ. Nakalagay dito sa Romans chapter 8. Verses 14 to 17. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Adopted sons and daughters na tayo, the Almighty Father. Tuloy natin, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. So adopted sons and daughters na tayo. Heirs of God. Ano yung heirs? Tagapagmana and joint heirs with Christ. Kasama natin si Jesus Christ na tagapagmana. Dito sa Ephesians chapter 1 verses 5 to 14, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved, because of Jesus Christ. Dito sa Galatians chapter 4. And because you are sons, God has sent forth the Spirit to His Son into your hearts. Sa puso natin, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Because of Jesus Christ, heir tayo. Dahil sa sacrifice ni Jesus on the cross, He gave His life for us, for His friends. So kasama tayo na tagapagmana ni Jesus Christ, na even though He's the King of Kings and Lord of Lords, He wants to share His glory with us. Kaya tayo ay anak ni Almighty Father, adopted sons and daughters. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. At magpasalamat din tayo kay Almighty Father for sending Jesus Christ to us. And now, we can receive our inheritance, our birthright. At saka si Jesus Christ, He sent the Holy Spirit to us para i-guide tayo to do the bidding of our Father, giving us strength every day, every hour, or every minute, and showering us with gifts and fruits of the Holy Spirit, comforting us every day. Kasi most of the time, marami tayong mga trials, tribulations na pinagdadaanan, and so we need the comfort of the Holy Spirit. Kaya yung ibang mga tao na de-depress sila, nalulungkot sila, it's because they don't have the Holy Spirit. We need the Holy Spirit in our lives. Nagbibigay sa atin ng hope ang Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. At binibigyan tayo ng gifts of the Holy Spirit din, ng faith, wisdom, knowledge. Tsaka yung speaking in tongues, gifts of
gift of prophecy, gift of translating different tongues, gift of ano ba yan? Gift of miracles, gift of healing, gift of distinguishing different kinds of spirits. So, nahihil tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga sakit, pati ang ating mind nahihil because of the Holy Spirit. At nakikilala natin lalo yung tatay natin. Yahweh, the Creator, our Creator, is our real Father. At kaya natin naiintindihan ang Bible, it's because of the Holy Spirit ay pinadala ni Jesus Christ sa atin. So last time we read Judges chapter 19. So nabanggit ko dati no na sa remote mountains nakatira itong lalaki na to. Nagkamali ako, no? Akala ko Ephraimites. Kasi nga sa remote mountains, nalimutan ko nakalagay pala dito, Levite. No? Dito sa verse 1 ng Judges chapter 19, nabanggit ko yata Ephraimite. Sorry, it's Levite. Levite siya, meaning, lahat ng mga Levites all over Israel, sila pwedeng tumira. Dahil wala silang inheritance na land. Tapos yung kasama niya sa bahay doon sa Gibeah, yung pinapasok sila sa loob ng bahay, yung kind-hearted man, siya ay Ephraimite, hindi siya Levite. At ayaw nung lalaki, o nung matandang lalaki, na doon sila sa plaza or sa open space mag-stay. Tinulungan niya itong Levite na to. Pati yung concubine at servant ng Levite, ng master. Master kasi siya, meron siyang servant. So yung mga wicked men ng Gibeah, gusto siyang saktan itong Levite na to. Hindi natin alam kung ano itsura ng Levite na to, no? Pero gusto siyang saktan. Gusto siyang abusuhin ng kapwa niya lalaki. Pero yung old man na Ephraimite, hindi siya hinayaan na masaktan. So, ang ino-offer niya ay yung anak niya na virgin, tsaka yung concubine ng Levite. Pero, ang ginawa nung Levite, hindi na niya inilabas yung virgin daughter nung old man na Ephraimite. Ang inilabas lang niya, yung kanyang concubine. At sinara na niya yung pinto, ibinigay niya yung kanyang concubine, at yung concubine na yon inabuso ng mga perverted men or sons of Belial. Inabuso, magdamag. And then, nung mag-umaga na, they let her go. Pero syempre, pagod na pagod yung babae, hindi natin alam kung ilan lalaki ang tumabi sa kanya at umabuso sa kanya. Hindi natin alam kung paano siya pa sinaktan. Dahil siya ay namatay. Nakadating siya sa bahay ng old man. Pero dun lang siya sa labas. Hindi na siya nakakatok sa sobrang hina niya. At namatay siya.
sa labas ng pinto. At yung kamay niya ay nandun, nakahandusay siya sa doorstep. So sinabi ng kanyang Levite master na tumayo ka na, uwi na tayo. Pero hindi na siya nag-respond, hindi na gumagalaw. So namatay yung babae, yung kanyang sinundo. Na isang harlot, no? Sinundo niya. Pero namatay. So pagka-uwi niya sa kanyang bahay sa remote mountains Ephraim, pinaghati-hati niya ang katawan ng babae, limb by limb, kasama ang buto, 12 pieces, at ibinigay niya or ipinadala niya sa bawat territory ng Israel, 12 tribes. At yung nangyari yon, it's very gory. Walang nangyari nung past, from the time na galing sila sa Egypt up to ng time nito, yung ganong nangyaring wickedness. So ito ang isa sa dahilan kung bakit ayaw ng old man na dun sila sa open space tumira or mag-overnight. Kaya pinapasok niya sa kanyang loob ng bahay dahil alam na niya na mangyayari. Dahil syempre, familiar siya sa lugar na yon. Alam niya yung mga tao kung ano ang mga ugali. Pero nakita pa rin ng mga Benjamites yung Levite. Kaya kinatok nila, di ba? Pilitin lang pinalalabas para abusuhin carnally. So nung naipadala na yung 12 pieces ng katawan ng babae na hinati-hati sa bawat tribe, natanggap yon at nagulat ang buong Israel. Yung tribe of Dan or yung Danites, nabanggit ko dati no, na sila yung pinakamaliit na land na nakuha. Kasi yung land na dapat sa kanila na nasa gilid ng Mediterranean Sea, yun dapat ang kanilang inheritance, hindi nila nakuha. So nag-spy sila, di ba? At nakakuha sila ng land kahilera ng Tyre. Na up to now meron pa rin, no? Tel Dan. T-E-L and then Dan. Smallest ang kanilang nakuhang portion na land kasi doon walang kakalaban sa kanila, tsaka konti lang sila. Dito sa tribe of Dan galing si Samson, no? So basahin natin itong Judges chapter 20. So the children, or all the children of Israel, came out from Dan to Beersheba. Pag sinasabing from Dan to Beersheba, yung Dan, nasa mataas na lugar yun eh. Hindi sila nasa gilid, nasa taas sila. Kaya, from Dan to Beersheba, yung Beersheba nasa baba naman ng Judah. So, from taas ng sakop nila na lugar, ng country nila, up to the pinakamababa na sakop ng lugar nila, from Dan to Beersheba. Ibig sabihin buong Israel. Northern part kasi yung Dan, northern part, no, pinakatuktok. Yung Beersheba naman, southern part, as well as from the land of Gilead. Yung Gilead naman nasa other side of the Jordan River.
Kaya kalat yung ganong usapin or yung ganong issue. And the congregation gathered together as one man before the Lord at Mizpah. Mizpah means watchtower or lookout point. Strategic location yung Mizpah. Ito ay sakop ng malapit sa Benjamin itong Mizpah, no? At sila ay nag-gather together para ipakita nila na they neither condone nor tolerate wickedness dahil kahiyaya yung kanilang ginawa. Dahil sila ay magkakapatid, magkakadugo. Ngayon, kung merong isa sa kanila ang gumawa ng kasamaan, dapat nabigyan ng lesson. Hindi nila tinotolerate yun. Dahil takot sila na maparusahan sila ni Almighty Father. At nagulat sila sa nangyari. Kaya nga nabanggit, diba, walang nangyari simula pa nung time from Egypt. Galing sila hanggang nung time na to na naka-experience sila ng ganong klaseng wickedness. Dahil alam lang nila, no, ito ay nangyari sa Sodom and Gomorrah. Na gustong palabasin yung dalawang angels, diba? So dito sa verse 2 ng Judges chapter 20. And the leaders of all the people, all the tribes of Israel, except Benjamin, presented themselves in the assembly of the people of God. Nag-assemble sila sa isang lugar. So madami sila. 400,000 foot soldiers who drew the sword, or mga warriors, or mga pwedeng makipaglaban. 400, gaano kadami yon? 400,000 foot soldiers who drew the sword. So mayroong mga experience to ng pakikipaglaban, di ba? Marunong silang makipaglaban dahil all their lives nakikipaglaban na sila. Up to now, di ba, meron silang mga training, yung Israel. Kahit mga babae, marunong humawak ng mga sword, tsaka yung kahit na walang mga, ang tawag doon, walang artillery, kaya nila makipaglaban. Kahit suntukan, ganon. Basagan ng muka. Kahit babae. Verse 3. Now the children of Benjamin heard that the children of Israel had gone up to Mizpah. Then the children of Israel said, "Tell us, how did this wicked deed happen?" Narinig ng children of Benjamin or tribe of Benjamin na nag-gather ang mga tao, ang kanyang mga kapatid, na lahat ng tribe of Israel sa Mizpah. So, nakarating kay Benjamin yon. At tinanong nila ang Benjamites, "Tell us, how did this wicked deed happen?" Tinatanong nila sa Benjamites at tinanong din nila doon sa Levite na master. So, the Levite, the husband of the man who was murdered, answered and said, "My concubine and I went into Gibeah." Gibeah means hill or hill country, which belongs to Benjamin, to spend the night. Doon kami mag-overnight. Kasi nga ginabi na sila, di ba? Galing sila doon sa bahay ng kanyang concubine. Sinundo niya. Verse 5. And the men of Gibeah rose against me. Gusto akong awayin ng Gibeah, ng mga tao, ng mga lalaki sa Gibeah, and surrounded the house at night because of me. Dahil sa akin, pinalibutan nila yung bahay at gusto nila akong palabasin, gusto nila akong saktan. They intended to kill me, but instead, they ravished my concubine so that she died. Pero, anong ginawa nila?
Instead na ako ang mapatay, o pinayagan ko na ilabas yung aking concubine, no? Hindi lang nakalagay dito, pero nakalagay dito sa Judges chapter 19, siya ang nagpalabas sa kanyang concubine. But instead, they ravished my concubine so that she died. Ravished means seduced, abused, assaulted, molested, violated. Yung concubine, kaya namatay siya. Madami yung kanya nag-abuso sa kanya. Kasi tingnan niyo, pinalibutan yung bahay nung old man. Kung pinalibutan yun, di madami yun. Verse 6, so I took hold of my concubine, cut her in pieces. Nung patay na siya, so pagka-uwi ko ng bahay, hinati-hati ko siya. Yung katawan niya. Sent her throughout all the territory of the inheritance of Israel. Pinadala ko bawat parte ng kanyang katawan na 12 pieces. Bawat isa meron sa tribe of Israel. Lahat ng territory. Because they committed lewdness and outrage in Israel. Dahil gumawa sila ng debauchery at disgrace, wrongdoing or transgression, atrocity in Israel. Nakakahiya yung ginawa nila. Parang hindi sila anak ng Israel pag gano'n ang ginawa. Verse 7, look, all of you are children of Israel. Kayo, lahat kayo. Tingnan nyo, lahat kayo. Anak ni Israel, children of Israel. Give your advice and counsel here and now. Magbigay kayo ng advice at kung anong gagawin ninyo sa ginawa ng men of Gibeah. Ano bang maitutulong nyo? Ano bang may paparusahan ba yung ginawa ng mga men of Gibeah? Dahil kasamaan yung kanilang ginawa. Verse 8, so all the people arose as one man, as saying, none of us will go to his tent, nor will any turn back to his house. Hindi kami uuwi. Sabi ng mga tao or children of Israel. They arose as one man, meaning united in thoughts and actions. Nagkakaisa sila. Hindi sila pupunta sa tent or babalik sila sa kanilang bahay. But now, this is the thing which we will do to Gibeah. Ito ang gagawin namin ngayon sa Gibeah. Itong Gibeah, di ba nasa Mizpah sila? Yung Gibeah at saka Mizpah, 7 kilometers ang layo. We will go up against it by lot. Ano to? By group. Sabi dito sa verse 9. Verse 10. We will take 10 men out of every 100 throughout all the tribes of Israel. 100 out of every 1,000 and 1,000 out of every 10,000, meaning 1/10. To make provisions for the people, para makatulong sa mga tao. That when they come to Gibeah in Benjamin, they may repay all the vileness that they had done in Israel. Nang sa ganun, magbabayad sila ng kanilang mga ginawang wickedness. Dahil damay-damay sila sa kasalanan na ginawa ng Benjamin. Dahil nga lahat sila ay galing kay Israel. Anak sila ni Israel. So damay-damay sila. Tayo rin. Mga tao tayo. Anak tayo ni Almighty Father. He created us. Damay-damay din tayo. Kung mayroong nagkakasala sa atin, ano ang gagawin natin? Kung mayroong nagkakasala ang kapwa-tao natin, gumagawa ng mga bagay na hindi tama.
at nakikita ni Almighty Father, ano ang gagawin natin? Pagsasabihan natin. Dahil damay-damay tayo. Pag nagkakaroon ba ng calamities, famine, pestilences, sino bang apektado? Damay-damay tayo. Kaya ito, children of Israel, damay-damay din. Kaya dapat maparusahan yung dapat na maparusahan para hindi na gawin o gayahin ng ibang mga tao. Verse 11. So all the men of Israel were gathered against the city, united together as one man. So sa city lang muna sila against yung city ng Gibeah. Verse 12, then the tribes of Israel sent men through all the tribe of Benjamin, saying, what is this wickedness that has occurred among you? Ano itong ginawa ninyong karumal-dumal na krimen? Ano to? Bakit nagkaganito ang ginawa ninyo? It's, unacceptable. Itong filthiness, profanity. Itong ginawa ninyo. Isang babae, ilang lalaki ang nang abuso sa kanya hanggang siya ay mamatay. Sobrang pahirap siguro ang ginawa sa babae na ikinamatay niya, no? Verse 13, now therefore, deliver up the men. Dahil sa ginawa ninyong kadumihan or vileness or wickedness or evil deeds, ilabas nyo yung mga lalaki, the sons of Belial or the perverted men who are in Gibeah. Ilabas nyo sa amin, i-surrender nyo sa amin yung mga perverted men, yung sons of Belial. Alam naman natin pag sinabing perverted men, binabaliktad ang katotohanan, ginagawang kasinungalingan. Sons of Belial, anak ng mga demonyo. Bakit nila gustong makuha yung mga perverted men? That we may put them to death, para patayin namin sila, and remove the evil from Israel, para nang sa ganun maging malinis ang Israel, tanggalin ang kadumihan. Yun ang kanilang intention, no? But the children of Benjamin would not listen to the voice of their brethren, the children of Israel. Ayaw makinig ng children of Benjamin. Hindi nila gustong i-give up or i-yield ang mga perverted men or the sons of Belial sa children of Israel. Hindi nila gustong ibigay. Gusto nilang panindigan ng kanilang kasalanan. Ganun ba tayo? Ang mga tao ngayon gusto panindigan ng kanilang kasalanan. Verse 14, instead, the children of Benjamin gathered together from their cities to Gibeah. Anong ginawa ng children of Israel? They tolerated the evil deeds that their brethren did. Enabler sila, no? Hindi nila pagsabihan, hindi nila ituwid or hindi nila itama yung nangyari, kundi ayaw nilang ibigay, ayaw nilang matuto. Anong ginawa nila? Instead, lalaban sila. The children of Benjamin gathered together from their cities to Gibeah to go to battle against the children of Israel. So, magkakapatid. Mag-aaway-away sila. Verse 15, and from their cities at that time, the children of Benjamin numbered 26,000 men who drew the sword.
So ito yung kanilang mga warriors or mga soldiers, no? 26,000 men na marunong makipaglaban. Besides the inhabitants of Gibeah, who numbered 700 select men. In Gibeah alone, merong 700 select men. Yan, makikipaglaban. Hindi natin alam dito sa 700 select men na to kung kasama dito or sumama dito yung mga perverted men. Verse 16, among all these people were 700 select men who were left-handed. Bakit nabanggit ang left-handed? Kaliwang kamay ang ginagamit sa pakikipaglaban. So, pag sa boxing, no, southpaw tawag. Bakit binanggit ang left-handed? Kasi, ang mga tao sanay makipaglaban, kanan ang panghawak, di ba? Tsaka pangsulat, pag gumagawa ka tayo, puro kanan usually ang malakas na hand sa atin. Pag left-handed, yung mga tao, at makakalaban nila yung mga right-handed, merong edge sila. Itong mga left-handed. Kasi, sanay silang makipaglaban or magugulat ang kanilang kalaban, left-handed pala. Kaya, pag sa boxing, pag left-handed, magugulat yung kalaban. Dahil yung mga tao sanay na may kalaban sila ng right-handed. Ngayon, pag left-handed ang kalaban nila, hindi nila ngayon masusurprise ngayon sila. At madali silang matalo kasi hindi sila sanay makipaglaban sa mga kalaban na left-handed. Naintindihan ninyo? Pag nagpa-practice sila ng laban, puro mga right-handed. Ngayon, dapat pala pag magpa-practice ng labanan, meron silang ka-practice or anong tawag doon? Ka-sparring partner na left-handed para matuto sila makipaglaban ng left-handed. Pero, binabanggit ito left-handed, no? Everyone could sling a stone at a hair's breadth and not miss. So, aside from swords, meron din silang weapon, yung stone na sling, no? Bato, tapos ilalagay sa tali, parang tirador, ganon. Pero syempre, wala pang rubber nun. Iba ang ginagamit nila. Yung parang kay David. Inilalagay sa kahoy, tapos tali, tapos may bato, iniikot-ikot yon, tapos igaganon. Pero kanan ang gagawing kamay. I-try nyo. Now, besides Benjamin, the men of Israel numbered 400,000 men who drew the sword. All of these were men of war. Ibig sabihin, experienced in battles or in wars. Ang mga 400,000 men. Madami, di ba? Kung inilabas lang ng tribe of Benjamin, yung perverted men, hindi mangyayari to. Pero dahil matigas ang ulo ng mga tao, mga tribe of Benjamin, nangyari itong war na to, na silang magkakapatid ang nag-aaway-away. Verse 18, then the children of Israel arose and went up to Bethel, the house of God, to inquire of God. Kasi, nung time na to, ang pinaka-temple nila ay isa lang, sa Bethel. House of God yon. Kaya nga Bethel Beth, house, El, God, Bethel. Magtatanong sila kay Almighty Father kung ano ang dapat nilang gawin. At, paano sumasagot si Almighty Father? Sa Bethel or sa house of God, andun yung high priest. Ngayon yung high priest, meron siya dibang ephod. And then ephod, meron siyang breastplate. No? Nakita nyo siguro yung damit ng mga high priest nung time na yon, ng mga Levites. Tapos, dun sa kanyang breastplate, meron sa likod nun, nandun yung Urim
at saka yung Thummim. Alam niyo yung Urim, tsaka yung Thummim. Sorry, Thummim pala. Urim means light, tsaka Thummim means perfection of or truth. So, si Almighty Father, doon nakikipag-communicate sa mga tao. Dahil itong Urim and Thummim, nababasa ito sa Exodus chapter 28 verse 30. And you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart before the Lord continually. Noong time na to, no? Dahil si Aaron ay isang high priest, siya ang buhat-buhat ng judgment para sa Israel. Kasi nasa kanyang breastplate, so nasa heart niya, over his heart, yung Urim, tsaka Thummim. Yung Urim, tsaka Thummim, bato yun. Yun ang pang-cast ng lots, na kung saang example, no, yung paghahati nila ng lupa. Ito yung itinatanong nila, nagtatanong sila kay Almighty Father, and then yung Urim tsaka Thummim, doon sumasagot si Almighty Father. Dito rin ang ginamit ni Joshua para makita kung sino yung evil, di ba? Na kaya sila natalo ng AI. Ito yun, Urim and Thummim na ginagamit ni Almighty Father. Kaya nga dito sa verse 18 ng Judges chapter 20, they said, which of us shall go up first to battle against the children of Benjamin? The Lord said, Judah first. Hindi nagsalita si Almighty Father, hindi nila narinig ang boses, but they consulted the Almighty Father, and si Almighty Father sumasagot through Urim and Thummim na hawak-hawak ng high priest, na yon ay nakatago sa kanyang breastplate. No? Intindihan nyo? Una muna ay yung ephod, tapos yung breastplate, ito yung nakatago, yung Urim and Thummim. Kaya pag sasabing cast ng lots, yuto, Urim and Thummim. Verse 19, so the children of Israel rose in the morning and encamped against Gibeah. Dahil sumagot si Almighty Father, unang susugod ang Judah. Which of us shall go up first to battle against the children of Benjamin? The Lord said, Judah. So tribe ni Judah ang unang sumugod. And the children of Israel rose in the morning and encamped against Gibeah. And the men of Israel went out to battle against Benjamin. Hindi binanggit, di ba, na Judah, pero ang tawag sa kanila, men of Israel, kasi nga they acted as one. And the men of Israel put themselves in battle array to fight against them at Gibeah. Yung Gibeah, ito eh. Hill. Burol. Yun ang sa Tagalog, burol. Sa English, hill. Hindi hell, no? Hill. So, tiyo tayo sa verse 20. And the men of Israel went out to battle against Benjamin, and the men of Israel put themselves in battle array to fight against them at Gibeah. Verse 21. Then the children of Benjamin came out of Gibeah, and on that day cut down to the ground 22,000 men of the Israelites. Unang araw pa lang ng battle, ng war. Nalagas agad 22,000 men of Israelites. Isang araw lang yon. Dahil marami ring mga soldiers or men of war ang mga Benjamites. So natalo yung Israel on the first day. Nanalo yung Benjamites.
Verse 22, and the people, that is the men of Israel, encouraged themselves. Kasi nga, nakakapanghina yun dahil isang tribe lang ang kanilang inaaway, pero sila, sama-sama sila, pero natalo sila ng Benjamites. And again, formed the battle line at the place where they had put themselves in array on the first day. So, ginawa ulit nila yun, inulit nila, they formed the battle line dun sa lugar kung saan ang ginawa nila nung kanilang urang araw. Ngayon, bago sila magbabattle for the second day, so verse 23, then the children of Israel went up and wept before the Lord until evening. Umiyak yung children of Israel. Pag sinabing children of Israel, lahat ng mga anak ng Israel except Benjamites. And asked the counsel of the Lord, saying, Shall I again draw near for battle against the children of my brother Benjamin? And the Lord said, Go up against him. Sige, pumunta kayo. Paano ulit sumagot si Almighty Father? Through Urim and Thummim. Sa lots yun, no? Casting lots. Dun sumasagot si Almighty Father. Na pinangungunahan, na si Almighty Father syempre ang nangunguna, pero ang may hawak ng Urim and Thummim ay ang high priest. Umiiyak sila, yung children of Israel, kasi kapatid nila yung Benjamin eh. Kalahi nila, kadugo nila. Kaya masakit para sa kanila yung nangyayari, pero kailangan nilang itama yung ginagawa, kailangan matuto, kailangan bigyan ng lesson para hindi ulitin at wala nang manggagaya or gagaya ng ganong vileness. At sinasabi ni Almighty Father, go up against him. Pumapayag si Almighty Father, o si Judah ang unang susugod. Pero natalo sila, diba? Bakit? Ito naman pangalawa, go up against him. No? Pero natalo sila, diba? Nanalo ang mga Benjamites. Bakit? So, dito muna tayo sa verse 24. So, the children of Israel approached the children of Benjamin on the second day. Pangalawang araw na. Nung unang araw, ang daming namatay ng mga children of Israel sa pangalawang araw. And the Benjamin went out against them from Gibeah on the second day and cut down to the ground 18,000 more of the children of Israel. All these drew the sword. Namatay ulit 18,000 men. Nung una, ilan ang namatay na mga children of Israel? 22,000 men of war. The second day, ilan ang namatay? 18,000 men of war. Pero, payag si Almighty Father, hindi sila nanalo. No, the first day and second day. Bakit? Verse 26. Then all the children of Israel, that is, all the people, went up and came to Bethel, or the house of God, and wept. They sat before the Lord and fasted that day until evening. They offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Iisa lang ang place na pwedeng mag-pray noong time na yon, sa Old Testament. Kung nasaan yung Ark of the Covenant, kung nasaan yung high priest, doon sila magpe-pray, doon mag-offer ng burnt offerings. Ngayon tayo, since dumating na si Jesus Christ, kahit saan, anywhere we can pray, we can talk to our Father. We don't need the Urim and Thummim anymore. Because our high priest is Jesus Christ. Hindi na tayo kailangan pang mag-offer ng burnt offerings and peace offerings. Why? So Jesus Christ na. Sumakop lahat. His offering. Complete offering. Perfect offering. Makikita niyo yung difference ng Old Covenant sa New Covenant, no? Verse 27. So the children of Israel inquired of the Lord. The Ark of the Covenant of God was there in those days.
So, pag nagpe-pray sila, nag-inquire sila kay Almighty Father, dapat nandun yung Ark of the Covenant. Kaya nga, pag gumagawa sila ng sarili nilang altar or sanctuary, hindi pinapayagan yon dahil yon ay abomination, gaya ng ginawa ni Micah, no? May sarili siyang idol, may sarili siyang altar, may sarili siyang high priest. Hindi yun pinapayagan ni Almighty Father. Verse 28, and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days, saying, shall I yet go again to battle against the children of my brother Benjamin, or shall I cease? Susugurin ba namin agad? Or susugurin ba ulit namin ang mga anak ni Benjamin? Or titigil na kami dahil kami ay natatalo? And the Lord said, go up, for tomorrow I will deliver them into your hand. Sabi ni Almighty Father. Nung first time, Judah first, no? So, they lost the battle, yung mga children of Israel. And the second day, they lost again. Pero sabi ni Almighty Father, sugod ulit sila. Bakit ganun ang nangyari? Dahil ang mga tao, damay-damay, para mapakita sa mga tao na hindi lang yung ang mapaparusahan ay yung Benjamin, kundi lahat sila, damay-damay. Kaya nung una natalo sila, ang daming nalagas sa kanila sa children of Israel. And then on the second day, maraming nalagas. Dahil damay-damay ang mga tao. Binibigyan ni Almighty Father ng lesson ang lahat. Hindi lang ang Benjamin. Pinapakita ni Almighty Father ang kanyang power. Na hindi pwede sa kanya ang mga kadumihan. Ngayon tayo, hindi man tayo ang gumawa ng mga wickedness, pero may sarili rin tayong kasalanan, no? Na may mga magsisinungaling. Tapos dumarating yung mga calamities, tragedies, pestilences, famines sa lugar natin. Everywhere, kalat sa buong mundo. Damay-damay. Tayong lahat. May mga tao na tinotolerate nila yung wickedness. Ini-enable nila ang kapwa-tao nila na gumawa ng kasalanan. Pati sa society, hindi na pinipigilan. Ini-encourage pa ang kadumihan. Kaya damay-damay tayong lahat. Pero yung mga followers ni Almighty Father na nasasali sa mga pestilences, sa tragedies, sa famine, hindi dapat matakot. Because their souls will return to the Holy God. Sino ang dapat matakot? Yung mga tao na gumagawa ng wickedness. Dahil pag sila ay nawala na sa mundo na to, their souls will go to Hades. So, yung mga followers ng Almighty Father, hindi talaga namamatay. So, sino ang namamatay? Yung mga kaluluwa na napupunta sa Hades. Yun ang namamatay. Pero, if you are follower of Jesus Christ, you trust in the Holy God Almighty, hindi ka mamamatay. Kaya nga, diba, sabi ni Jesus Christ, nung si Jesus Christ, death has no sting anymore because of Jesus Christ. Nakalagay, diba? Oh, death, where is your sting? Inspired by the Holy Spirit, sinulat ni Paul. 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57.
O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya yung magtitiwala kay Jesus Christ, wala man dito sa mundo na to, pero yung soul bumabalik kay Almighty Father. Kaya tayo, damay-damay tayo. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Verse 29, then Israel set men in ambush all around Gibeah. Verse 30, and the children of Israel went up against the children of Benjamin on the third day, pangatlong araw na ng battle. So, isang beses, yung pinakauna, sinugod nila. Tapos, second day, ibig sabihin, hindi naman yun ay kinabukasan, kundi yun lang yung second day na sila ay susugod. Ngayon, ito yung third day na sila ay susugod. Hindi ito ibig sabihin dire-diretso na araw-araw, no? Na ngayon, bukas, tapos sa isa pang bukas. Hindi. Kundi yung battle. Yun ibig sabihin. Kung kailan sila susugod. Pangatlong sugod na nila to. Pangatlong araw ng sugod na nila. And put themselves in battle array against Gibeah as at the other times. Verse 31. So the children of Benjamin went out against the people and were drawn away from the city. They began to strike down and kill some of the people as at the other times in the highways, one of which goes up to Bethel and the other to Gibeah, and in the field about 30 men of Israel. So nakapatay na naman ang children of Benjamin ng 30 men of Israel. Saan nila napatay? Sa highway or sa daanan ng mga tao at saka sa field. Verse 32. The children of Benjamin said, they are defeated before us as at first. Talo na naman natin sila gaya ng dati. Mayabang na yung Benjamin, ano? But the children of Israel said, let us flee and draw them away from the city to the highways. Itaboy natin sila. From city, itaboy natin sila sa highway. Sabi ng children of Israel, yun ang kanilang tactic or strategy. Verse 33. So all the men of Israel rose from their place and put themselves in battle array at Baal Tamar. Then Israel's men in ambush burst forth from their position in the plain of Geba. Nag-a-ambush na sila. Meron na sila mga strategy, may mga plano na sila kung paano nila talo, no? Nanga-ambush na yung men of Israel. Ginugulat nila. Verse 34. And 10,000 select men from all Israel came against Gibeah, and the battle was fierce. Masyadong mahirap. But the Benjamites did not know that disaster was upon them. Hindi alam ng mga Benjamites na sila ay malapit ng matalo. Dahil natatalo lang naman ang mga tao, kung si Almighty Father ang gagawa ng way para matalo. And so, dito sa verse 35, the Lord defeated Benjamin before Israel. Binigyan na yung Almighty Father ng justice. Yung babaeng inabuso para hindi na pamarisan. So dito sa last chapter, ang judge dito sa last chapter, si Almighty Father. Nakita ninyo? Ang daming judges na dumating, di ba?
Pero dito sa last chapter, ang judge, si Almighty Father. All throughout, si Almighty Father ang nagpapanalo sa kanyang mga anak. Dito, nabasa natin si Gideon, si Deborah. Lahat yon utos ni Almighty Father. Pero dito sa last chapter, si Almighty Father na mismo, walang ibang taong ginamit. The Lord defeated Benjamin before Israel, and the children of Israel destroyed that day 25,100 Benjamites. Ang daming tao nun, ang daming mga lalaki na namatay. To teach people lessons. At kaya nakalagay ito sa Bible. Kaya natin nababasa ngayon para tinuturuan tayo ng leksyon ni Almighty Father. Na kaya tayo nagkakandaloko-loko ang buhay natin dahil sa mga kasalanan natin. Damay-damay tayo. Kaya anong dapat natin gagawin? Sabihan natin yung mga brethren natin. Dahil lahat tayo magkakapatid tayo. Pagsabihan natin na mali ang kanilang ginagawa. Dahil pag mali ang ginagawa ng mga brethren natin, tayo din apektado. Tayo rin mapapahamak. Pero anong ginagawa ng tao ngayon? Hinahayaan nila. Tinatanggap nila yung kasalanan. Kaya ang mga tao nahihirapan sa buhay. Mayaman man o mahirap. Emotional, no? Physical, psychological. So, ilan na namatay na Benjamites? 25,100 Benjamites. All these drew the sword. Lahat sila may hawak na mga, ano ba ang tagal ng sword? Espada, no? Dami nun. Verse 36. So the children of Benjamin saw that they were defeated. Talo na sila, itong children of Benjamin. Bakit sila natalo? Sino nagtalo sa kanila? Si Almighty Father. The men of Israel had given ground to the Benjamites because they relied on the men in ambush whom they had set against Gibeah. So naubos ang mga Benjamites. Verse 37, and the men in ambush quickly rushed upon Gibeah. And the men in ambush spread out and struck the whole city with the edge of the sword. Buong city ng Gibeah. Nagtakbuhan doon yung mga tao, mga lalaki. Kumalat sila sa whole city at lahat doon mga kalaban. Inubos nila yung wickedness, yung perversion. Nakuha nila yung city, pero hindi nila syempre sasakupin yon, kundi yung mga tao lang na kalaban nila. Ang kailangan nilang tanggalin at linisin ang wickedness. Verse 38, now the appointed signal between the men of Israel and the men in ambush was that they would make a great cloud of smoke rise up from the hill. So since wala pa nung telecommunication, ang gamit-gamit na pang-communicate ng mga tao pag malayo sa lugar, clouds of smoke. Magpapaapoy sila pag may nakikita silang, uy, usok yun doon galing yun ang signal natin. Oh, yun ang nilang iCloud. They would make a great cloud of smoke rise up from the city. Literal na cloud, no? Literal na smoke. Yung ngayon na iCloud, kunyarian lang yan. Ito literal lang gamit nila. Cloud of smoke. Whereupon the men of Israel would turn in battle. Now Benjamin had begun to strike and kill about
30 of the men of Israel, for they said, surely they are defeated before us, as in the first battle. Hindi alam ng mga Benjamites. Sabi lang, talo na sila. Tingnan mo, nakapatay tayo ng 30 men of Israel. Talo na sila. Sure na yan. Gaya ng first battle. Verse 40. But when the cloud began to rise from the city in a column of smoke, so malaki na yung apoy, no? May signal yun eh. Column of smoke na. The Benjamites looked behind them, and there was the whole city going up in smoke to heaven. Meron ng ano ba yung smoke? Ano ba Tagalog na smoke? Apoy, hindi apoy. Ano ba yung smoke sa Tagalog? Nakalimutan ko. Usok. Verse 41, when the men of Israel turned back, the men of Benjamin panicked, for they saw that disaster had come upon them. Nakita nila talo na sila. Nakita ng mga Benjamites, nagpanic na sila. Kasi, ibig sabihin nun, nakuha na yung city. Ibig sabihin talo na sila. Pag nakuha ng isang group, ang isang city, pag sa war, no, nakuha na yung isang city, ibig sabihin talo ka na. Di ba up to now ganon? Pag nakuha yung capital ng isang city or yun yung sinira, hanggang ngayon, ganun pa rin. Talo ka na pag nakuha yung pinaka-center ng country. So sila nagpanic sila kasi nakita nila, talo na sila. May nakuha ng city. Pag nakuha na yung city, madali na yon. Verse 42. Therefore, they fled, or they turned their backs before the men of Israel in the direction of the wilderness. Umatras na sila. Nagpunta na sila sa wilderness. Hindi sila nagpunta sa city. But the battle overtook them, and whoever came out of those cities, they destroyed in their midst. Kung sino man ang makalabas ng cities, they destroyed it in their midst. So yung mga Israelites to, kung sino man yung lumalabas ng city ng mga Benjamites, dinidestroy nila or pinapatay nila. Verse 43, they surrounded the Benjamites, chased them, and easily trampled them down as far as the front of Gibeah toward the east. Verse 44, the 18,000 men of Benjamin fell. Naubos na, nalagas na yung tribe of Benjamin. All these were men of valor, or courageous people, courageous men. Kung sino ka, syempre courageous, nakakatakot kaya yun. Makikipag-away ka kutsilyo na malalaki. Nakakatakot yan, na. Yung mga tao ba ngayon matatapang ba? Ang tatapang ng mga tao nun, ano, dito sa Israel. Hanggang ngayon matatapang sila. Pati mga babae. Tinatrain nila. Kasi sanay sila sa war. Sanay sila sa may mga nakakalaban based on experience nila, no? Based on experience, hindi sila sure kung kailan mag-i-strike ang kalaban, kaya up to now nagtitrain sila ng tao nila. Verse 45, then they turned and fled toward the wilderness to the rock of Rimmon, and they cut down 5,000 of them on the highways. Then they pursued them relentlessly up to Gidom. Sa highway pa lang, may pinatay na sila na 5,000 na Benjamites. Then they pursued them relentlessly up to Gidom and killed 2,000 of them. 5,000 na, tas 2,000 pa. Hinahabol nila.
tumatakas na yung mga Benjamites, pero nahahabol sila. So all who fell of Benjamin that day were 25,000 men who drew the sword. All these were valiant warriors or men of valor. Tatapang. Tayo rin dapat maging matapang. Pero hindi tao ang kalaban natin. Sino ang kalaban natin? Forces of darkness. Kalaban din natin sarili natin. Dahil tayo, madumi tayo. Verse 47, but 600 men turned and fled toward the wilderness to the rock of Rimmon. 600 yung nagtago sa rock of Rimmon. And they stayed at the rock of Rimmon for 4 months. Ang daming namatay. 25,000 men in total na namatay. Pero may natira, 600 men. Katiting na lang ang natira. At nagtago sila sa wilderness doon sa rock of Rimmon. So, nawala ng tao yung tribe of Benjamin, yung kanilang land, no? Verse 48, and the men of Israel turned back against the children of Benjamin and struck them down with the edge of the sword from every city. Men and beasts, all who were found, they also set fire to all the cities they came to. Ganun ang ginawa ng tribe of, ng children of Israel. Inubos, anong tawag doon? Sinimot. Pati yung mga cities, sinunog nila, sinimot nila. Pati yung mga tao, pati yung mga beasts, sinimot ng children of Israel. Para hindi gayahin or pamanalisan. Binigyan nila ng lesson. So tayo, anong ginagawa natin? Ini-encourage natin yung mga tao gawa ng kasalanan. Ini-encourage natin na magsinungaling. Kapwa-tao natin, inaabuso natin, minamanipula natin, kapatid natin. No? Maraming mga forms of manipulation, pagsisinungaling. At naggagamitan ang mga tao. Example na lang sa business. Puro kasinungalingan. Anong example sa business? May nakita ko sa internet, sabi, lahat ng inyong mga plastic na mga basura, dalhin nyo dito sa amin. So, syempre, yung mga tao, marami kami mga plastic dito. Hindi lang pwede yung tao na plastic, no? Yung mga basurang plastic na hindi na kailangan, dalihin daw sa kanila dahil sila na ang dahil they are for environment daw, to protect the environment. Kaya lahat ng mga basura na plastic, or kung anumang lugar na merong mga plastic, dalhin daw sa kanilang place. Marami silang lugar. Isang korporasyon sila pero marami silang branches. Doon daw dalhin ang lahat ng mga plastic. Ngayon yung mga tao papakahirap pa para lang dalhin sa kanilang mga plastics. At the same time, yung mga plastic na yon i-recycle ngayon ng korporasyon na yon. Okay? Pag ni-recycle ng korporasyon na yun, ang plastic na yun, kanila na yun. At ang gagawin naman nila ngayon, ibibenta naman ngayon nila after nilang ma-recycle. Oh, that's manipulation. Pero legal. Kasinungalingan, pero legal. Tutulong daw sa environment. Pero hindi naman talaga tumutulong. Bakit? Sila yung nagtatabon ng lupa sa dagat. Wala nang dagat sa Rojas Boulevard. Tiyatabunan na.
Pero for environment daw sila. Sa kanila dalhin yung mga plastic dahil concerned daw sila sa environment. Kung concerned talaga sa environment ang mga tao, hindi mo tatabunan yung dagat ng lupa. Dahil pag tinabunan mo ng lupa yung dagat, saan mapupunta yung tubig ulan? Saan mapupunta yung baha? O di sa mga tao nakatira. So anong tawag doon? Hypocrisy, manipulation, kasalanan yun. Nanloloko ka ng tao. Simpleng-simple na panloloko. Pang-aabuso. Tapos yung plastic na maiipon mo na hiningi mo, walang kabayaran yon, basta lang magdala raw doon ng plastic, yung mga gustong itapon. No? Akala naman ng iba, ay nakatulong sa environment. Hindi nila naiisip na minamanipula na sila ng kapwa-tao nila. Isa pa, no, ng form of manipulation. Halimbawa, point system yan. Bibili ka sa isang department store or sa isang tindahan, meron kang card. Point system. Yung bibili mo yung card na yon para tuwing bibili ka doon, ipapakita mo ngayon yung points mo para may rewards ka, no? Or mabawasan ang iyong mga charges pag bumibili ka. Pero may catch yon. Ano yung catch doon? Business yan eh. Ano yung catch doon? Yung details mo, nandun na sa kumpanya. And at the same time, pati yung mga bagay na binibili mo, nandun na sa kumpanya. So, double ang kanilang nakukuha. Nakuha na nila yung details mo. Nakuha nila yung personal details mo. Nakuha pa nila yung mga bagay na binibili mo. Tapos yung mga bagay na binibili mo, yun ngayon ang kanilang ipoproduce. Para bilhin mo. Ang galing, di ba? Ang galing ng utak ng mga panloloko ng mga tao. Babayaran mo yung card na yun eh. Mag-iintay ka pa para matapos mong makuha yung point system para yung card na yun na binili mo ng 200, mabawi mo. Pag nabawi mo yon, yung detalye mo naman ngayon. So, nakatulong ba sa'yo? Hindi. Nabawasan ka ng charge, tapos ang liliit pa ng points. Tapos, yung mga bagay na binibili mo pa, naka-record yon. Ha? Kasi nga, points yun, ibibigay mo pag bumili ka. Naka-record, bumili ng ganitong item. Ngayon, magkakaroon ngayon sila ng idea na yung mga items na binibili, yung pala ang mabenta, yun ngayon ang ipoproduce nila. Lalagay nila ngayon ang kanilang pangalan doon para kasi yun ang mga binibili mong bagay, ito pala yung mabenta. So, ang nakukuha nila, yung information. Ang utak, di ba? So, nakakuha ka ba ng discount? Ha? Nakakuha ka ba ng discount? Hindi. Kasi binayaran nila yung detalye mo eh. Hindi ka nakakuha ng discount kasi yung details mo nasa kanila yung kung ano mga pinapamili mo eh. Anong tawag doon? Cunning. Sly. Example naman sa bangko, magta-transfer ka ng pera from one account to another, may charge yon. Nasa kanila na nga yung pera, pinapaikot na nila sa stock market, tapos i-charge ka pa nila, di doble-doble ang kanilang kita. Di ba ang galing? Pero legal. At saka yung alimbawa, yung nanghihingi ng donation, no? Maawa naman kayo dito, nanghihingi ng donation. Malalaking kumpanya nanghihingi ng donation. Ang laki ng tubo nila sa iyo, tapos sila pa nanghihingi ng donation sa iyo. Bakit hindi lang yung donation, yung kanilang tubo, yun ibigay nilang donation? At yung sukli mo na sentabo, bakit hindi binibigay yon? Galit pa pag kinikil. Mamakaawa pa ako, alam niyo yun. Nagmamakawa, asan yung 1 centavo ko? Hindi, balik nyo yun, bigay nyo. Pag bumibili ako,
Tapos, halimbawa, 79 ang centavos ang sukle. So, ibibigay lang sa akin 75 centavos. Ibigay nyo sa akin yung 4 centavos ko, may utang kayo. Hindi ako mapapakali. Ibigay nyo yung 4 centavos. Saan nang pupunta yung 4 centavos na yan? Ang daming 4 centavos noon. Lahat ng mga bibili, hindi nila kinukuha yung 4 centavos. Naiipon ngayon yun. Nagiging million yun. Ngayon, loose change yun. Panloloko sa mga tao. Lahat pakabig, lahat selfish ang mga tao. Yung mga negosyo, yung mga schools. Naturing ang private school at yung pangalan ng school ay pangalan, nakalagay Christian school pa, or pangalan pa ng ano, ng mga kung ano ng santo, tapos ang mahal ng charges, ng mga tuition fee. Ang weird, di ba? Pag Christian school, ang mahal ng charges. Nakalagay Christian school, Christ eh. Bakit ang mahal? Si Jesus Christ, hindi siya ganun nagtutubo. Ba't ang mahal ng tubo ng school? Imbis na tumulong, mahal pa ang charges. Naisip niyo ba yun? Hindi ganoon si Jesus Christ, hindi ganoon si Almighty Father. Lahat ng tao selfish, abusado, nagmamanipula for selfish gains, gumagamit ng mga kasinungalingan, tinitwist ang katotohanan, pinapervert ang justice, gumagawa ng mga butas para makalusot. Pero kay Almighty Father, walang lusot ang mga tao. Alam ni Almighty Father ang ginagawa natin. Kahit ikutin mo man, hindi, tama itong ginagawa namin, this is for business, legal ito, legal nga yan, pero kay Almighty Father, mananagot tayo. Ginagamit natin yung kapwa-tao natin para sabing mabait tayo. Tutulong tayo, tapos gusto natin pangalan natin nakapaskil. Tama ba yun? Legal yun. Pero, kay Almighty Father, hindi yun takatanggap-tanggap. Kasabihin natin, mahal natin ang kapwa-tao natin, kahit anong gender, tanggap natin. Hindi natin pinagsasabihan kung ano yung tama, kung ano nasa Bible. Mga Christian church pa man din ang sinuturing sila, mga Christian congregation pa man din. Hindi sinasabi kung ano yung tama. Dahil baka umalis, baka mawalan tayo ng tithes eh. Walang mag-offer. So wala kayong pananampalataya kay Almighty Father. Nakakalungkot. Nakikita ni Almighty Father ang puso natin at ang isipan natin. Kailan pa tayo magbabago? Kaya maraming mga tao nagugulat, bakit ako napunta sa impyerno? Yung mga tao nasa impyerno, no? Hindi sila aware. Bakit sila nasa impyerno? Bakit ako nasa impyerno? Gato ang turo sa amin. Gato ang kinalakihan namin. Pero bakit nasa impyerno pa rin ako? Ganon yung mga tao nasa impyerno. Nagbibigay naman ako sa congregation. Tumutulong ako sa mahihirap. Pero nakapaskil ang pangalan mo. Gayahin natin si Jesus Christ. Paano ba namuhay si Jesus Christ? Simple ang buhay ni Jesus Christ. Mapagkumaba si Jesus Christ, mapagmahal sa mga tao, mapagbigay sa mga tao. Lagi itinataas ang pangalan ni Almighty Father. Hindi niya itinataas yung pangalan ng mga hindi niya tinataas yung kanyang pangalan. Si Jesus Christ, hindi. Never. Ang lagi niya itinataas pangalan ni Almighty Father. Hindi niya sinasabi na siya ay powerful. Pero sinasabi niya na siya ay nagpapatawad ng tao dahil yun naman talaga ang totoo.
para malaman ng mga tao na siya ay nagpapatawad din ng kasalanan, gaya ng Almighty Father. Dahil siya ang binigyan ni Almighty Father ng power and authority and dominion over all things. Si Jesus Christ ang gagayahin natin. Paano ba makisama si Jesus Christ sa mga tao? Walang halong inggit. Kahit na sinaktan siya ng mga tao, hindi siya gumante. Hindi niya dinimanda, hindi siya naghihingi ng justice. Hindi niya, bigyan niyo akong justice. Ako sinampal ako ng Hindi ganun si Jesus Christ. Lahat ibinibigay niya kay Almighty Father. Kaya ipinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang example natin kung paano mamuhay. Si Jesus, dinanay niya yung sarili niya. Kinuha niya yung kanyang cross. Yung pain and suffering. Tinanggap niya yon. Sinunod niya si Almighty Father. Tayo rin ganun. Kailan pa tayo magbabago? Antayin pa ba natin another earthquake? Another volcanic eruption? Another flood, another typhoon, another famine, another pestilence, mga sakit. The time is now to return to our Father, to be faithful to Him, to know Him through Jesus Christ. Read the Bible. Thank you, and God loves us all so much.